Update muna tayo sa impeachment bago tayo pumunta dun sa banat ni VP Sara Duterte sa mga bobo, ha? Ito. Kasi alam mo, mga kababayan, yung mga atat na media, ewan ko ba kung sila ba inutusan ng ni Tambi para kulitin yung mga senador? Hindi ko alam kasi si Escudero, lagi rin nilang kinukulit kahit laging ang sagot ni Chis Escudero. Sinabi ko na yan sa inyo, February pa lang. Paulit-ulit. Hindi ko nga, alam mo, bilib ako sa patience ni Chis Escudero. Bilib talaga ako kasi kung ako yun, babagsakan ko na mikropono yun, sasabihan ko, pwede ba i-review nyo na lang sinabi ko? Paulit-ulit yung tanong nyo. Hindi, alam mo minsan, hindi ko alam kung nanggagago lang itong mga media natin o sadyang tanga lang din sila. O baka naman talagang binayaran sila para mangulit. Hindi ko alam kung alin doon sa tatlo. Sige nga, i-comment nyo dyan. Una, tanga lang talaga sila. Hindi nila maintindihan yung paliwanag. Pangalawa, binayaran sila para kulitin yung mga senador para merong balita tungkol sa impeachment. Sige nga, alin doon sa dalawa? Ito, pakinggan natin. Ito naman, this time, si Cayetano naman ang kinulit nila. Kasi, ang sagot na lang lagi ni Escudero, basahin nyo yung remand. Tapos, di ba sinabi ko na yan nung February pa? Laging ganun ang sagot ni Chis Escudero. Siguro, sige, tanungin naman natin yung iba. Nababara na tayo, medyo nagbumuka na tayong tanga kay Escudero. Tanungin naman natin yung iba. Ito. Can you assure the public na maipapalatag niyo yung ebidensya? Kasi yung fear ngayon, sir, is that baka mangyari. Can you assure the public? Talagang saan galing yung tanong mo, Mean? Si Mean ba to? Parang si Mean to ng TV5 eh. Hindi, ako nagtatanong lang Saan galing yung tanong mo? Sa newsroom ba o kay Tambi? Hindi, kasi yung tanong niya, ma-assure mo ba yung public na talagang tutuloy ang paglatag ng ebidensya? Talagang alam mo kung bobo ito si Cayetano, nahulog siya sa patibong. Nahulog siya sa patibong. Pero hindi, pinaliwanag niya. At ito, paulit-ulit natin pinapaliwanag ito. This is a due process, ika nga. Ito po ay, hindi pala due process, sorry. This is the process pagdating sa hearing. Lahat ng cases, ganito ang proseso. Sabi ko nga, alam ko nga yan, kasi nga po, di ba, nahaharap tayo sa ilang demanda. So alam ko yung proseso sa pagdinig. Hindi ko maintindihan, sadyang tanga lang ba talaga yung mga media? O binayaran ni Tambi? Ako nagtatanong lang pwede kayong sumangot, mga media. Tanga lang ba talaga kayo? At hindi nyo alam o binayaran kayo ni Tambi para magkaroon ng mistake itong mga senador? Buti na lang matatalino yung senador natin, di katulad ng mga nasa kamera. Na pagka-convene, ma-dismiss agad. Kasi it's something na option ng defensor, di ba? Pwede lang ilatag and then you will vote. And then, ang thinking kasi, sir, possible na pag nagkaroon ng majority vote, ma-dismiss agad. Or can you assure us na... Well, dun nga... Bakit gusto mo ng assurance? Parang gusto mo talagang matuloy, Yan ba sabi sa iyo ng amo mo na may-ari ng TV5? Hindi, ako nagtatanong lang, Ayaw nyo ba si Duterte? Sagabal ba sa negosyo? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Ito yung mga tanong lang naman. Kasi because of yung what we should, nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. So I can only assure the public na aabot tayo sa ebidensya if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect that takes out jurisdiction from the court. Diba? So hindi pa pwedeng, ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP Sara, saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So yun yung una yung i-resolve, sir? Ala, paulit-ulit ang tanong!
Minsan di ko talaga magets ha. Sorry ha. Ayokong i-discredit yung 4 na taon yung pag-aaral sa journalism o broadcasting. Pero, kakasabi lang kailangan unahin ng jurisdiction bago ang latag ng ebidensya. Tas yun uli yung tanong. Ayaw na mga ano yan. Ng mga jowa yan. Paulit-ulit. Di ba? That's the logical. Again, that's what we should, 'di ba? Now, don't panic It's organic. because una, may Supreme Court. Pangalawa, what's the worst case? The worst case, they can file another one after the 1 year. Sir? 'Di ba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon kasi pag sinabi nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, di tuloy-tuloy na yan. Ang problema, if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibilities. That's just the reality. Diba? Sir, may mga nagsasabi kasi yung Nagigets ninyo mga kababayan? Simple lang naman eh. Determining the jurisdiction first, then after that, the 20th Congress, they will vote kung tutuloy o hindi. Based or kasabihin nila kung may jurisdiction ba o wala. Diba? Ganun lang naman kasimple. Then present the evidence. Sa totoo lang, ito nga sabi nung iba, akala ko ba gusto ni BP Sara Duterte ng bloodbath? Diba? Yan ang sinasabi nila. Gusto nila, akala ko ba gusto niya tapos atras naman pala siya. Hindi ho siya umaatras. Alam nyo, meron talagang tinatawag na strategy ang mga abogado pagdating sa hearing. Una, questionin muna yung jurisdiction. Kasama yan eh. Okay? Yan yung mga yan, yung talagang ginagawa yan, normal yan. Pangalawa, pagka medyo nakikita mo, mahina, imo-motion to quash mo. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi mo pa pwedeng sabihin, okay, tara. Ano na tayo, dire-diretso na. Hindi pwedeng ganun kagad ng ang sabihin ng defense o yung mga abogado ni BP Sara Duterte. Kasi darating yung point, upon showing the evidence, pwedeng gamitin ng abogado yung argument na kaya nga sila humingi ng motion to quash kasi we believe na hindi tama yung ebidensya, mali at hindi ganito. Kaya nga kami humingi, sa sa mga korte to ha, kaya nga kami nagtanong ng jurisdiction because the crime was committed dito. Sinasabi ninyo. So therefore, mali kayo. Kasi yung pinipresenta ninyo ay wala dun sa jurisdiction. So maraming way para matalo yung nagpo-prosecute sa'yo. Kaya, ginagawa muna yung mga steps. Naintindihan nyo, bigyan ko kayo ng very detailed na Halimbawa, may patayang naganap. Halimbawa, tapos inakusahan ka. Diba? Yung patayang naganap sa Quezon City. Pero yung trial, abay nangyari sa Makati, halimbawa. Kaya nga, pinapalipat mo ng jurisdiction. Kasi sandali, Quezon City. Kasi sinasabi nyo yung crime nandito sa Quezon City. Bla bla bla, ganyan-ganyan. No? Halimbawa lang naman po ito. Siyempre, marami pa hong usapin ho dito. Biglang ipinilit nung prosecutor. Di ko alam kung whatever reason, maybe kontrolado nila yung judge doon, whatsoever. So magkakaroon sila ng sarili nilang opinion na hindi kaya dito yan kasi yung napatay ganito. Di ba? Hanggang huhulihin na ngayon ng defense, sandali, akala ko ba napatay dito? Tapos bakit yun dyan dinala? So dyan pa lang mali na kagad kayo. So ibig sabihin talo na kayo dapat kasi nga lumipat bigla yung venue. Tapos papatunayan mo ngayon. Sandali, yung napatay hindi naman taga dyan, taga dito siya. So doon pa lang talo mo na. Kung hindi ka bigay ng nag-motion ka na change of venue, yun yung sa jurisdiction para mo nang tinanggap agad-agad.
So pwede pang gamitin yun. So everything na mangyayari sa court can be used in favor or against doon sa inaakusahan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Therefore, yung mga ganitong proseso, it doesn't mean, yung katulad kay BP Sara Duterte, it doesn't mean na ayaw ni BP Sara Duterte. Kaya lang, kailangan lang i-exert lahat ng effort ng mga abogado yung mga argument nila. Para pagdating sa panahon, kung kakailanganin yung argumento na yun, at tingnan nyo na, sinubukan namin questionin yung jurisdiction, sinubukan namin kasi mali yung ganito, di ba? Nagigets nyo? Hindi ibig sabihin natakot na si BP Sara Duterte. Yung iba kasi tatanga-tanga eh. Lalo na yung mga tanso, tsaka mga pinklawa, lalo na yung mga walk-in-inam nyo. Hindi kasi mga walk-in-inam, sunod-sunuran lang sila sa sa dikta ng mga tanga nilang mga politiko. Mga critic na hindi nalabag yung 1-year bar rule dahil mag-take effect lang yung impeachment once na introduce sa Committee on Justice na report. Klaro yun. Klaro na kapag maraming final na impeachment, tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House, tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. So ang question, did they violate their own rules? Kasi yung meron sa Constitution, very clear na legal maxim to na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. 'Di ba? So maraming nagsasabi, paano 'yon? So kung 10 ang mag-file, wag mo na lang paggalawin, hintayin mo yung gusto mo. Kasi ano ba yung 1-year ban? It was to prevent harassment doon sa impeachable officer para hindi na lang buong taon ng buong term niya. So kung ombudsman yan, COA, 7 years yan. Kung yan ay justice ng Supreme Court, hanggang mag-70 siya. Kung yan ay Vice President o President, 6 years. So nilagay yung safeguard na yan para sa isang taon, isa lang ang haharapin mo. Ang ganda ng paliwanag di ba? Kasi ginigipit na naman siya ng media na parang, so paano yan? Sa next year na pwedeng impeach. Ano yan? Talagang gustong-gusto nila. Ba't di nyo na lang sabihin? Gusto talaga namin siya ma-impeach eh. Pwede ba? Pwede ba kami mag-request na impeach nyo na? Diretsuhin nyo na lang. Ang dami nyo pang paligoy-ligoy. So paano yan? Ayan na, pinapaliwanag eh. Kaya nga may safeguard sa batas eh. Isipin mo na lang kung walang 1-year ban sa impeachment. So, yung presidente, pwede mo impeachan ng 100. Kasi daming kasinungalingan yan eh. So, 100 na impeachment. So, wala nang gagawin yung presidente kung hindi harapin ng lahat niya mga yan. Di napagod na yung presidente. Pagod na nga, mukha na lang. Tapos kapagurin nyo pa. Di ba? Puyat na nga yun eh. Isipin nyo, puyat na puyat siya. 5 oras lang ang kanyang tulog. Paano niya kaya kinakaya yun? Gago! Paano niya kaya kinakaya yun? Ano ba mga pampagising? Hindi ako, ang pampagising ko lang, coffee lang, di ba? Coffee sa English, coffee sa Tagalog. Coffee lang, ayos na ako eh. Di ba? Yung iba, alam mo ko ano? Coke. Hindi, walang biro, Coke. Yun ang parang hindi ka makatulog. Ang dali, alinawin ko hindi cocaine Coke Zero. O kaya ordinary Coke kasi mataas ang sugar nun. So talaga magiging hyper ka nun. Tapos may caffeine pa yun. Coke linawin natin mga kababayan. Nung nakita natin nung panahon ni President Arroyo, ang ginagawa nung iba, magfa-file ng una na walang laman. So baliktad naman para naman ma-dismiss ka agad. So I agree with the Supreme Court ruling naman na it's not the number, 'di ba? May yung sinabi ni Senator Risa, may time element diyan, but you also have to look at the process. That's why sinama natin dun sa ating motion na pag binalik sa Kongreso, hindi lang yung certification na hindi nila nilabag yung Constitution kasi conclusion 'yon. Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa.
Etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Yan. Ang ganda niyan, mga kababayan. Yan ang tinatawag nating presentation of evidence. Yari kayo dyan. Hindi, kasi yun in detail eh. Kailan mo tinanggap yung first complaint? Kung sasabihin nila, wala kami natatanggap. Problema, nagsalita yung kanilang si pangalan nito? Sergeant, hindi pala sergeant, Secgen. Yan, si Secgen nila, di ba? Tinanggap. Sinabi, kasi sabi ko sa inyo, dadaldal nyo sa camera, sa video eh. Sinabi niya yun sa media. Na natanggap niya na inaantay pa yung ganito, mali siya doon, di niya alam. Patay. Kahit i-deny nila, may video. Tapos, pangalawa nun, kahit i-deny nila, may receive yung nag-file. Naku po, patay kayo lalo dyan. Kasi bawat presentation mo ng sa opisina, ganun yun eh. Na lalo na sa gobyerno. Yung naalala ko nun, yan ang kabilin-bilinan ni Atty. Trixie. Everything, hindi pwedeng verbal. Kailangan lahat yan documented. At lahat yan, ipare-receive mo. Halimbawa, may sinabi ka kay, natin nun nung panahon ni Mocha yun may sinabi si Mocha na pinaalam siya kay Sec Martin. Although they know each other, kailangan pa rin ng papel. Diba? Na pinaalam niya yun, ngayon, pipirma ngayon yung sekretary si Sec Martin na na-receive niya, kailangan niya ngayon sumagot. Ikaw naman, kukunin mo yung sagot, pipirma ka rin na na-receive ng opisina mo. Kasi ang tawag dyan, para in the future, kung magkalabuan, magkaroon ng problema, hindi, may papel ako na na-receive nyo, may papel din ako na pinayagan nyo. Importante yon. Hindi pwedeng verbal-verbalan lang, kahit magkakaibigan yung mga yan. So, yun yung ibig sabihin natin dito, mga kababayan. So, yung first, second, and third na impeachment complaint, kailan nyo natanggap yan? Pinasa nyo ba yan sa Office of the Speaker? Yan ang importante kasi kung natanggap mo, may pirma, may ebidensya na natanggap mo. Bakit hindi mo pinasa sa Speaker? Kailangan meron ka ring ebidensya na pinasa mo sa Speaker, na-receive ng Office of the Speaker. Diyan, magkakadila ng ebidensya. Hindi propaganda. Yun. Kasi ito mga pinklawan na ito at saka mga terrorist communist sa Kamara, sanay sa propaganda. Sanay ko sila sa propaganda. Pero eto, korte ho ito. Hindi mo pwedeng daanin sa propaganda. Kailangan ebidensya. Di ba? Gago! Unfortunately, we're looking at 24 different opinions once klaro yung facts na yan. Pero kung dinibati namin nung huli, maaring nanalo yung dismiss, maaring natalo. Sir? So at least ngayon, sa araw ng SONA, sa umaga, pagkahalal namin ng Senate President, di ba? Within that week or in the next few days, maging klaro yung makukuha natin from the House, maging klaro na yung facts. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
pili-piling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap